guys, umaraw na ulit. Makakapag-ride na naman tayo. It's Saturday, wala tayong pasok ngayon. Niyaya ko kanina si Grace, ayaw naman sumama dahil pasokan na daw ng mga... Ayun, si Ma'am Grace ha. Baka nagtataka kayo kung sinong Grace yan. Si Ma'am Grace, yung tropa nating rider din na teacher, hindi siya makapag-ride ngayon dahil pasukan na. Simula na ng klase, siguro busy na sila. So after ilang weeks na tuloy-tuloy na pag-ulan, nagamit ko rin tong motor na to. Ang tagal eh. Talagang hindi ko siya nilalabas kasi ang hirap maglinis. So ngayon maganda-ganda yung weather, and then tiningnan ko rin sa Pag-asa kanina, according sa latest update, fair weather ngayon all over the country, kaya makakapagala tayo. So short ride lang muna, no, kasi hindi ko alam, mamaya bigla rin umulan, ayoko lumayo. Plan ko sana pumunta ng Cavite, pero alanganin eh. Mamaya biglang bumuhos yung ulan, malayo yung pagkagalingan. So dito lang tayo, enjoy lang, konting rides lang, saka merienda. By the way, meron ako nakita sa Facebook, yung Kabog View Deck. Hindi ko alam kung saan yan eh, pero according dun sa nabasa ko, sa ano siya, sa may Morong, Bataan, Morong or Bagak. Siguro malapit din dun sa may Bataan is yun, pero let's see, saan tayo makakaabot ngayon. So for the meantime, enjoy lang natin tong magandang weather na to, at saka etong kalsada na to. Yan. So, naglalabasan ng mga motor ngayon dahil umaraw na. Guys, kanina nga pala meron ako nabasa sa social media. So hindi ko na makita yung page, hinahanap ko eh. Gusto nating sagutin, or gusto ko magbigay ng opinion. Meron kasing nagtanong kanina sa social media. Ingay naman itong tambutso nito. Meron kasi nagtanong kanina sa social media, bakit daw yung headlight ng motor kailangang automatic na nakabukas? At nagagalit pa siya kung sino raw yung abnormal na nagpasa ng batas na yon, o kung ano mang bill yun. So isang code yan o isang batas yan na kailangan ang pagmamanufacture o paglabas sa planta ng motor, pag sinindi mo yung makina, nakabukas na yung headlight. Hindi lang po sa Pilipinas yan, so buong mundo po yan. Hindi man ako nagkakamali, kundi buong mundo, karamihan ng mga bansa nasa International Traffic Code nila yan. Ang motor kailangan nakabukas ang ilaw. Bakit daw? Anong reasoning? Hindi nila maintindihan. So para po sa kaalaman ng marami, yung automatic headlights on, ang purpose yan para pag nasa daan po kayo, nakikita yung motor. Bakit? Ang motor po kasi hindi kasi laki ng kotse. Kahit yung pinakamaliit na kotse, mas malaki pa rin sa motor. So tayo kapag nasa daan, especially kung medyo hindi maganda yung weather, no? Kung medyo madilim o nasa madilim na area, or malabo yung mata na nagda-drive, or malabo yung side mirror, medyo low visibility ang motorsiklo. So ang purpose po niyan, para nakakikita kayo agad, kailangan lagi nakabukas yung ilaw. Hindi katulad tayo ng mga naka 4 wheels na yan, kahit na yan, tingnan ninyo sila kahit na malayo yan, sa laki nila nakikita natin eh. Minsan nga, sa totoo lang, kahit kotse na, minsan hindi pa napapansin, di ba? How much more tayong mga motorista, kahit sabihin mong big bike yan, maliit ang motor pag nasa highway. So kailangan po malinaw yung headlight natin para pag meron tayong nakakasalubong, naalanganin yung visibility, medyo malabo yung daan or foggy, yan, maulan, nakikita tayo agad. Hindi lang po kailangan sa gabi nakabukas ang headlights ng motor, kailangan kahit sa umaga. So
para po mapatunayan ninyo, i-observe ninyo yung difference ng mga motor na nakikita nyo sa kalsada na patay yung makina, patay yung ilaw, patay yung headlights, at saka nakabukas yung headlight. Ikumpara nyo yung visibility nila, napakalayo. Ayan, tulad nya, no, walang taillight, hindi siya ganun ka-visible. Maliit kasi ang motor pag nasa highway, lalo na po kung nasa ano tayo, yung mga lugar na high speed. Ako, importante po yan. Ayan, ang dami nating nasasalubong, mga motor na walang ilaw. So kahit umaga po, kailangan nakabukas yung headlight natin. So yung iba, mali po yung ginagawa ninyo. Huwag kayong manghinayang sa ilaw, hindi naman basta-basta napupundihan. At bago naman siguro mapundihan, meron na tayong pambili. Mura lang naman ang ilaw ng headlight. Ngayon yung mga lumalabas ngayon, LED na po yan, hindi basta-basta napupundihan. Napakatagal po ng ano yan, ng life ng ano, na ilaw, yung lalo na yung mga LED. Isa na rin ako yan, guilty ako dati dyan. Isa na rin po ako sa gumawa niyan dati. Meron akong motor noon na pinapatay ko yung ilaw niya. So nilagyan ko siya ng kill switch kasi yung lalabas sa planta. Di ba kayo nagtataka? Bakit paglabas sa planta ng motor, pag start mo ng makina, nakabukas na yung ilaw? Matic po yan eh, may purpose yan eh. Tapos tayo babaguhin natin yung mga motorista for the reason na alam yung mali yung thinking na yun, titipid sa kuryente or sa ilaw. Hindi po malakas ang kuryente, hindi malakas agad yung headlight ng motor. Battery maaari pa pero hindi ganun kalakas. Once na umaandar naman na yung motor, gumagana na yung kuryente na galing sa makina, so nagkakarga po yung battery natin. Just make sure lang na yung ating battery at yung ating alternator ba yan, rectifier, gumagana ng maayos para nagka-charge po yung ating battery. So kailangan po yan lagi nakabukas. Yung iba ginagawa pagkabili ng motor, pinapalagyan ng kill switch. Mali po yun ha, tatandaan nyo, hindi po dapat ginagawa yun. Pero dun sa mga matitigas ang ulo, desisyon nyo na po yan. So nalilesen yung safety natin sa daan. Hindi siya 100%, hindi ko sinasabing hindi ka madidisgrasya pag may ilaw ka, pero nakakatulong po sa ating safety yan. So yun lang po, hopefully nakatulong tayo at nakapagbigay tayo ng knowledge sa mga nanonood dyan. Ngayon dito sa atin sa Pilipinas, may times na sisitahin kayo. Pag nasita kayo, sorry, sabihin ng iba, bakit yung iba hindi hinuhuli? Tapat-tapat lang yan eh, batas yan, wala tayong katwiran. Kapag hinuli ka, wala kang dahilan para ituro yung iba. Kung sila hindi nahuli, ikaw nahuli, sorry ka na lang. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. No shoes, no dreams. So once again, featuring yung ating matriz or matriz. Yan, steering damper. So napaka-stable ng manibela ko, walang kagalaw-galaw. By the way guys, nandito ako ngayon sa may highway ng Hermosa, Orani. So heading tayo ng Mount Samat. Subukan natin mag side trip sa Mount Samat. Pero sa totoo lang guys, ako ay nagugutom na.
guys, eto nakaliko na tayo dito sa may papasok ng Mount Samat. So unahin ko na muna siguro yung Mount Samat, then hanapin natin yung kabog-kabog na sinasabi nila. Tingnan natin kung maganda ron. So sa mga hindi pa nakapunta rito, etong tinutumpo ko na daan, ayun yung Mount Samat, yung nakikita nyo may cruise na yun sa taas. Doon tayo pupunta ngayon. So medyo mataas siya. Ngayon ko lang din napansin, no? Pag nandito ka pala sa ground level dito sa baba, mataas pala talaga. Guys, ito na yung kanto na papasok sa Mount Samat. Kakaliwa tayo dito. Wala akong makitang magandang bibilihan ng soft drinks. Gumanda na yung daan dito, dinevelop nila. Kasi dati nung pumupunta kami dito, alam ko ispalto lang to eh. Pero ngayon concrete na siya. Saka lumapad siya, oh. Hindi ko lang alam banda dun sa taas, pero dito sa baba maganda na yung daan talaga. Ganda na guys, hindi na madulas. Nawala na yung ano dyan. Dati may buha-buhangin dyan eh. Oops, alalay. Kasi madulas yung, kaya madulas yung lupa-lupa na yung buhangin. Talagang dinidevelop nila, ayan o, pinapalapad nila yung daan. Boss, saan pwedeng iakyat ng motor? Dito sa ibaba lang ang motor, sir. Dito sa taas. And Dito then, po, sa mga guard po yan. okay, okay. So guys, nandito tayo ngayon sa taas ng Mount Samat, no? So naglalakad ako dahil hindi katulad nung ginagawa namin dati na pwedeng iakyat yung motor dito. So kung makikita ninyo dito sa likod ko, ayan, ayan yung kalsada na inaakyat namin dati. By the way, yung motor ko ayun nasa baba. Ayun. Hanggang dyan na lang kasi pwede yung mga motor ngayon. Then 4 wheels dun lang pwede mag-park. So yun, unlike before, hindi na po pwedeng iakyat yung sasakyan dito. Siguro iniingatan kasi nila to. Sabi nga ng babae doon sa baba, sa orientation namin kanina. By the way, pag akyat ninyo merong 5 minutes orientation, saglit lang naman. Bayad ng 15, then orientation bago umakyat. So etong inaakyat ko ngayon, nakakahingal. Kasi dati inaakyat namin ng motor dito eh. So nilalakad na lang ngayon, hindi na pwede. Etong way na to is one way. Dito papasok. Yung exit doon sa may museum, doon sa may flag. So yung mga nakapunta na dito dati, kung babalik kayo, eto na yung procedure ngayon. So ayan, inaakyat natin ngayon tong papunta doon sa may cruise. Pero hindi na ako aakyat siguro sa cruise. Bahala na, kasi hinihingal na ako.
Yun. Plus, nag-request na din ako ng permit para payagan nilang paliparin yung drone ko. So dala ko yung drone dito, hindi ko alam kung papayagan nila mag-flight. Nag-request ako sa email. Sabi naman ng babae sa baba, mabilis daw sumagot. So waiting game. Check natin kung sumagot na. Hopefully payagan tayo, kasi biglaan. Hindi ko naman alam na bawal magpalipad dito, pero pinapayagan naman daw. Magre-request lang. So check natin. So as of now, wala pa rin sumasagot, pero na-send ko na yung email. So balikan ko kayo mamaya. Bubunuin ko muna tong area na to, kasi mataas pa yung aakitin ko. So ayan, nasa taas na ako, kalahati. So kung mapapansin niyo, ako lang nandito kasi hindi ako sumabay dun sa noong batch. Pababa na sila. Ayun yung iba, yung mga nakalauna sa akin, nandun na sila. Namamasyal na dun sa may museum. So ayun yung view. Mamaya pagdating ko sa taas, kukuha na natin niya, mas maganda. Ayan o, diba? Ganda. That's nature. So although ilang beses na ako nakabalik dito, hindi natin may kakaila na ang nature, kahit paulit-ulit nating nakikita yan, na-appreciate natin yan. So guys, tutuloy ko muna yung paglalakad ko. Mamaya na tayo mag-usap. Ako hinihingal na. Guys, nandito na ako ngayon sa malapit sa cruise. So pagod na ako. So eto na yung mga dating areas na pinaparkingan ng sasakyan. Makikita ninyo, bawal na talaga. May harang. Saka definitely walang pumapasok. Yan. So andito na tayo. Ayan na yung cruise. Finally. Ayan na yung cruise guys. Ayan, may mga tao nagpipicture. So ayan, ganyan sa kataas. Grabe. Dito ako sa right side ng cruise. Hindi ko alam kung pwede pang umakyat dun sa elevator. Ah, sarado na. So dati nakakaakyat dito, sinara na din oh. Ayan na. Ito yung elevator niya dati. Wala na, sinara na siya. So wala nang pwede umakyat sa taas. Picture na lang. April 14, 1966. Wala na po pala yung elevator. Sinara na. Sinara na. Dati nakakaakyat hanggang dun eh. Oo. Siyempre yung pasukan. Doon sa likod po nito. Oo, sinara na. Makaluman-luma na siguro yung machine. Tinakpan na.
So yan, marami na restrictions, no? Yan, may mga yellow lines na nakalagay, hindi na pwedeng pasukin yan. Siguro nire-restore nila or nililinis. Kaya tayo bababa na doon sa may museum. Tagal ko pa inisip yung museum. Teka, pause muna tayo konti rito. So ayun guys, galing na ako doon sa may cruise. Pababa na ako dito ngayon sa may museum. So ito yung sinasabi ko kanina na one way lang. Puro palabas lang dito. Actually may benefit naman yung ginawa nila dahil nagpe-preserve natin yung facilities, no? Hindi siya nadudumihan kasi nung maraming tao dito nun nagkalat yung basura. Saka nasisira yung ibang halaman. Kaya lang, sa totoo lang, nakakapagod kasi lalakarin mo hanggang taas. Ito ang haba, oh. Ang daming paikot-ikot. Paikot-ikot. Ayan, ikot-ikot pa ulit. Hanggang dun yan sa baba. Hanggang makarating dun. Ay, ano ba yan? Ang haba pala. Buti guys, nag-rubber tayo. Kanina bala ko suotin yung boots. So kung makikita nyo nga pala, yan, mapapansin ninyo, malinis yung area ngayon. Walang mga balat ng candy, mga balat ng chichirya sa pagkain. Tapos yung mga railings, bagong pintura. So ang haba nito guys. Mamaya na natin videohan yung kasunod. Nangangawit na ako. Haba nito guys. Mamaya ako nabibidyohan yung pagbaba natin, ha. Nangangawit na yung kamay ko, eh. Nandito na tayo ngayon sa baba ng museum. So as usual, walang katao-tao. Yan, may mga nakasulat pa dito.
So pababa na tayo ngayon ng Mount Samat. Tapos na ako magala-gala doon. And sad to say, hindi tayo binigyan ng permit na magpalipad ng drone. Nag-request ako dun sa binigay nilang email address, yung sumasagot o in charge yan sa area. So hindi siya sumagot eh. Kasi nga Sabado ngayon, baka busy or hindi naman daw day off. Kaya lang usually pag weekend sila, pag weekdays lang sila sumasagot. Pero sabi nga kung one of these days sagutin niya, balik na lang daw ako dito. Yun, sayang hindi tayo makapagpalipad ng drone dito sa Mount Samat. Pero syempre sunod tayo sa batas nila kasi military shrine to. Baka magkaroon pa tayo ng problema. So lipat na lang tayo ng destination. Then maya uwi na rin tayo. So 2 PM na, hindi pa tayo nagla-lunch. By the way, meron silang sinuggest na yung Kabog-Kabog view deck. So yun ang try natin puntahan ngayon kasi maganda daw yung area na yun. Para hindi naman sayang yung travel natin. Saka yung drone natin matagal nang hindi nagagamit dahil rainy season. Nandito na tayo ngayon guys sa baba ng Mount Samat, no. Hanapin natin dito yung magtatanong tayo kung saan yung Kabog-Kabog view deck. So doon tayo magagala ngayon dahil tapos na tayo sa Mount Samat. Boss, magtanong lang, saan dito yung yung teka lang, ingay yung Kabog-Kabog view deck? View deck po, ganito po ba kayo, sir? Mga ilang kilometro pa? Kasi ito, nagdadala mo yung patingan pa saka sunod na po yung Kabog-Kabog na. Ganito po yung, niya, Isang barangay. isang barangay pa. Malapit-lapit na rin pala, no? Pero yung niya, yung school. School. Kabog-Kabog na. Mga pagtarambing na din. Salamat. Malapit po sa elementary, laliko po kayo doon. Okay po. Elementary po yan. Kabog-Kabog elementary po Opo. Tapos sa kanan ay kaliwa. Pakaliwa po kayo. Sa may elementary school yun ang landmark ko, no? Okay, salamat sir. Yun po ang beauty. Salamat po. So yun, malapit daw sa Kabog-Kabog Elementary School. So ang landmark natin yung Kabog-Kabog Elementary School. Ay, magtanong lang po. Dito po ba yung view deck? Pagtapat ng tower, kasi Apo. kanan. Kanan po. Salamat po. So yun, tayo ay nasa tamang daan. So diretso lang daw dito. Paglampas ng poste, nasan yung tower? Ayun, kakanan. Ayun, may isang view deck ako nakikita. So pupuntahan natin yun. Sabi nila 4 daw yung view deck. Uy, lulubog.
naman siya ganun kataas guys eh, oh, pero maganda yung lugar, saka malinis. Akyat na nga tayo. Yan. So ito yung area guys. Yan ah. Tingnan mo, may baka pa dito. Lumililim sila dahil mainit. Iba nanonood to. Sa bagay walang sungay. Oh. Nakalilim siya eh. Kasi initan siguro sila. Ay, dito sa taas. Yan. Mainit ah, pero ayos lang. So yan guys, kung ano yung nakikita ninyo, ayan ang Kabog-Kabog view deck. Sabi meron pa daw iba dito. May nakikita akong daan doon eh. Mamaya didiretsuhin natin. Mas mataas siguro. So, punta muna tayo doon.
okay na, pauwi na tayo after dun sa pagpapalipad natin ng drone dyan sa may kabog-kabog view deck. Dalawa yung view deck dito. Hindi, 4 pala. Yung isa private, yung dalawa public, pero mas maganda yung view nitong huling pinuntahan natin kung saan tayo nagpalipad ng drone. Yan ang pinakamagandang view kasi malawak yung sakop niya. Hindi ko na pinuntahan yung isa kasi magiging limited yung limited yung angle para sa drone natin. So ngayon pabalik na tayo ng San Pablo, Dinalupihan. Tapos na ang ating gala episode for today. So ayun, ang sarap ng gala natin today. Nag-enjoy tayo sa riding. Dito tayo sa may Morong Bataan. Sakop nga ba ng Morong to? Basta alam ko Bataan to Kabog-kabog music. Pero hindi ko alam kung sakop to ng Morong o ng Bagak. Napakaganda dito sa lugar na to. Dito masarap mag-picnic. Saka masarap pumunta dito umaga. Maraming salamat. Ako'y gutom na talaga dahil hindi pa ako nananghalian. Sa mga riders natin dyan at mga viewers po natin, always ride safe and God bless. Andito na tayo sa ating Baluarte. Yun, tahimik na oh. Kasi yung mga kapitbahay natin nanonood na ng movies at yung iba nagdi-dinner. Wala yung mga tropa ko chikiting dito